In this recap video, we will be looking at Aristo Kilisas Senar Duterte hindi pinera. Aristo Governor. at marami pang iba. Kamusta for me? This is for Joseph and welcome to the Worthy Recap Weekly Edition number 69. Nice. We've touched on since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest. Get the content for the place to select information. Here are some peak news commentary for your convenience. Alice Guo, ginisa sa Senado. Simula nang mahuli si suspended Bamban Mayor Alice Guo, nagtuloy-tuloy na ang hearing as a resumption of the inquisition at investigation regarding her association sa mga Pogo hubs sa bansa along with somehow her love life. I mean, sana all may love life, but bakit isasama pa sa inquisition ng Senado itong love life niya? It should be private, di ba? We'd remember from last NIDW recap na her camp made it clear matapos siyang mabasahan sa Tarlac ng mga kasong nakabinbin na hindi na siya magbabayad ng bail dahil aarestuhin rin naman siya ng Senado because there's an arrest warrant for her because of the citation in contempt of Senator Risa Ontiveros, or I think Senator Sherman Gatchalian. Basta nakasuhan siya ng 2 counts of graft sa Tarlac Court bago inilipat ang kanyang kaso sa Valenzuela. Pinayagan rin siya ng korte na dumalo at ipa-attend sa hearing ng Senado patungkol sa mga Pogo illicit activities headed by Senator Risa Ontiveros. Siya yung nanguna in basically everything because, from Kiboloy, even Alice Leal Guo, because it all boils down to, again, Pogo hubs and its effect, especially on the fact na isa sa mga damning evidence that they have had or that they have pinned Alice Guo is with regards to human trafficking. Walang intro pa. Tinanong agad ni Senator Risa, ikaw ba si Guo Huaping na nadiskubring pumasok sa Pilipinas noong 2003 with the same fingerprint ayon sa NBI ni Bamban Mayor Alice Leal Guo? Po kayo ng kumpleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago nyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Tila'y dinadodge ang mga sagot at paligoy-ligoy ang naging kasagutan sa mga diretsahang tanong ng ating mga senador, particularly Senator Risa Ontiveros and Senator Jinggoy Estrada. Sinight in contempt siya, pati na rin ang kanyang kasama nang lumakas or nang tumakas sa Pilipinas na si My Bebe Loves and my crush. Wesley Guo, wag ka nang umuwi sa Pilipinas. Ako nang bahala kay Cassandra Leong. Sinabi niyang kaya niya hindi sasagutin, hindi niya masagot ang mga tanong ay dahil meron na raw siyang kaso sa korte ng Pilipinas at doon niya lang sasagutin ang mga tanong na gustong itanong relevant to the case she was charged with. Basically, pleading the 17th ng Bill of Rights, the right to shield oneself in fear of self-incrimination, to not be compelled to be a witness against themselves. Kumbaga, the fifth, you pleading the fifth or the Fifth Amendment in the Bill of Rights in the U.S. Constitution. Nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice?
Sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice, kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, hingi lang po sana ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige, i-discuss sige, po sa sige. public. Okay, Isulat okay, mo sige. na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tinatanong kasi niya kung sino ang tumutulong sa kanya na makaalis ng bansa. Meanwhile, the Senate calling BS. Sinasabi niyang walang tumulong na Pilipino o opisyal ng gobyerno ng kanyang pag-alis na tumutulong para sa kanyang pagtakas sa bansa on that fateful day on July. I think that's before the CrowdStrike glitch has happened. Sinabi niyang yung mismong tumulong raw sa kanya ang siya ngayon nagbabanta sa kanyang buhay. But I think she was compelled by Senator Sherwin Gatchalian, I think, na isulat na lang yung, or na isulat na lang sa papel kung sino yung taong tinutukoy niya. Through all of this, a lot of people kind of held their breath nang ibinigay ni Alice, I think it's Alice Go or Cassandra Leong, I'm not really sure. Pero they were, basta someone in the camp of Alice Leong Guo gave a note to Senator Sherwin Gatchalian. And all he said was, nako, bingo to, bingo. Now, who was that? Like, bingo? Is it bongo? Cannot be. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng 2 beses. Oo nga po pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago si Sen Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen Grace. Salamat Thank you. po. Yes, Isa lang, Alice, Sir, okay. exciting. SP Alice, Pro Temp muna and then um, Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sama, absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. And Opo. we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po Oh, yes. yun. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yun lang, dun po ako nag-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandyan ang police, nandyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po Nasa siya. Taiwan, Madam Chair. Now, isa pa sa mga nilelevy sa kanya ay ang pilit na pag-link sa kanya sa mayor ng Pangasinan na si Mayor Liseldo Dong Calugay, to which they both deny the allegations of romantic relationships na parang mga netizens na ina-analyze lahat ng mga gamit or yung mga magkakamukhang background para ma-piece together kung nagde-date ba ang kanilang mga favorite popstars, that being Alice Guo and Mayor Liseldo Calugay. This is notable because they're also implicating the mayor from Pangasinan bilang kasabwat ni Mayor Guo, lalo na't staff ni Mayor ang nag-authorize ng counter-affidavit ni Guo noong August when she had already herself left the country on July. So sino? Sino yung pumirma at bakit inauthorize ng staff ni Mayor yung counter-affidavit? Because it's supposed to be that the person who was filing the counter-affidavit to be present in that day so that it can be authorized and notarized. Ang sinasabing baka nakita raw na nasa loob ng van that led to the attorney to authorize the counter-affidavit ni Mayor Guo ay isang doppelganger from her staff, si Catherine Salazar, na may hawig raw sa Bamban Mayor, which could have made it so na nalito at napeke ang attorney na nag-authorize na kanyang counter-affidavit. Or now kung ako ang iisipin ko, I don't like the fact na they're basically invading and putting the relationship of two consenting people out and about in the public dahil it's a grave invasion of privacy, lalo na open door ang committee hearing na ito. So it's kind of weird na parang pinipilit nilang i-link si, I think,
Mayor Pangasinan and Mayor Bamban. The fact of the matter is that if they want to link the two, it should not be on the relationship or romantic relationship basis. It's supposed to be, hard cold facts, hard cold evidences, and they have already had connections linking the two with joint bank accounts, I think, and some joint business ventures. So, kung isipin mo, hindi na nila kailangang i-link pa itong dalawang tao na to or even kind of insist upon the fact na, well, magkaparehas sila ng bag na kinuha, like, parehas yung background ng ano nila, di ba? Parang ang weird na parang nililink pa ng ating mga senador ito. But, basically, that's what they're trying to do, kind of. I mean, why pry? Which is why Alice Guo herself has asked the Senate committee hearing to be done in closed doors para masagot niya or makapagsalita siya freely and answer the question, to which the superstars of the Senate committee refused dahil baka mawalan sila ng post sa TikTok o kaya naman free press sa mga sagutang nonsensical at juicy na chismis, especially with the romantic relationships ng Mayor ng Pangasinan and Mayor galing sa Bamban. The fact of the matter is that even though I like Riza Ontiveros, the fact that she uses these TikTok vids to kind of further her reach, especially sa mga young demographic, it's a bit cringy in a sense na parang gusto mo lang maging pop star or superstar or what have you, basta maging social media star ka. Pero, it's weird na kailangan pag i-trivialize at i-sensationalize itong ganitong issue. Dahil again, this is a case of human trafficking. And I'm not knocking them for kind of using their platform and using their power to actually, even though, for me, bad taste, to further their reach. Pero ang ano lang doon is the fact that they sensationalize at gumagawa pa sila ng kind of storyboarding pa sila, ano dapat ang gawin ko dito, ano dapat ang sabihin ko dito. Like, I know I shouldn't say na, papansin or something, but that's kind of where they are, and I'm not blaming or even kind of knocking them for being papansin. It's just that the way they do or get the attention is by trivializing and kind of exposing two consenting adults na may or may not be involved romantically speaking. I mean, you already have the evidence na meron silang joint venture na bank account probably and joint business venture in general. So you don't have to trivialize and sensationalize dahil alam mo naman na meron silang connection. You don't have to kind of push this narrative na, lovers in crime, Bonnie and Clyde style thing. I mean, why pry, diba? You can watch the entire Alice Leal Guo aka Guo Ping saga and the subsequent escape at arrest ni embattled suspended Bamban Tarlac Mayor, alleged illicit pogo, Chinese spy suspect and contempt citing warrant of arrest. You can watch the entire Alice Leal Guo aka Guo Ping saga and the subsequent escape at arrest ni embattled suspended Bamban Tarlac Mayor, alleged illicit pogo, something, Chinese spy suspect and contempt citing warrant of arrest, Dodger, Alice Leal Guo or allegedly Guo Ping. And also, the fact, nakalimutan ko sasabihin ko. Also, katulad ng sinasabi ko, diba, last time, I was kind of wary to talk about or even report about Alice Leal Guo when it was in her prime, or the kind of the news story and the evergreen content points towards her sagot sa mga tanong sa Senate committee hearing noong bago pa siya umalis noong July. Well, it's because na, I don't like to fan the flames of xenophobia lalo na sa ating mga tao because even though I don't have that much of a platform, I don't think na we should sensationalize ito dahil nagiging xenophobic yung inquisition na nangyayari. I mean, sure, she could be an illegal immigrant, but so are millions of Filipinos. It should not be something that we should rally on, that we should kind of find her fault in. We can find her fault in sa mga human trafficking at saka the fact na merong Pogo Hub sa likod ng kanyang City Hall na siya rin ang incorporator yata, I'm not sure. Pero this is kind of a weird thing to kind of have your people go for. Duterte, hindi raw bratinela
Hinati pa ang budget. Umalma si Vice President Sara Duterte sa mga bansag at paratang sa kanya na siya'y masyadong entitled at isang brat na nagbe-meltdown na nagkakaroon ng temper tantrum kapag hindi nakukuha ang gusto. Particularly, one example, being her meltdown at hindi makasagot ng tinanong siya kung ano ang laman ng libro that supposedly siya ang nagsulat. Kung tinanong ni Senator Risa Ontiveros, ano pong laman ng libro, ilang kopya ang pamimigay, ganun. Tapos sasabihin niya, this is an example of politicization. You can watch my NIDW recap for that, and even the NIDW mini-major tidbit para dyan. Pero, I've already covered the entire saga of Vice President Sara Duterte and the Dutertes in general's crusade against the Marcoses matapos ang isang successful na kampanya laban sa mga kakamping at establishment candidates. So, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga colleagues, Madam Chair. That is correct. Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw ng mga, kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here. Ay kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, Sinabi niya, kaya raw siya umalis sa gabinete ni President Ferdinand Marcos Jr. ay dahil raw umano sa dalawang makapangyarihang tao na may hawak ng budget ng mga ahensya ng gobyerno. Now, I'm not saying that this is not true or anything like that. Kaya niya raw hindi na sinasagot yung mga tanong ng mga tao sa Kongreso is because it will be futile somehow. And kanyang dinawit sa kanyang mga alegasyon ang pangurakot ni House Speaker Martin Romualdez, the cousin for President at Congressman Zaldico, yun ang nanghihingi raw ng parte ng budget na kaka-approve lang sa kanya. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil
hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Isa sa mga kinainasan ng mga mababatas kay Vice President Sara Duterte ay ang kanyang tilay entitled the attitude patungkol sa, first and foremost, kaban ng bayan. And if you remember from the previous NIDW recap, ang hindi pagtapos ng mga target na gobyerno mismo or even her administration or her agency has set for themselves, including the 3% completion rate ng mga nagpapatayo or pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagpapatayo ng mga last mile schools. I think 3 out of 88 lang ang nagawa nila. At renovation or rehabilitation ng mga classrooms with this na giant of a budget, yung 700 billion pesos bilang kalihim ng Department of Education para sa taong 2023, and that's only for 2023. It is of course admitted na hindi lahat or never in the history of the Department of Education has they completed their goal or completion. The target would be kind of excelled at or even just 100% at. Pero it hovers at around 70%, pero ito 3% lang ang completion rate. Ang 3% ng kanilang target lang ang nagawa nila for the entirety of the fiscal year 2023 with 700 billion pesos. Now, I've already kind of talked about that in the previous video, so I don't really want to go into much detail. Not to mention the mess na nangyari with the confidential fund na nahalungkat ng ating mga mababatas, including the proposed 650 million CIF para sa OVP at DepEd. Paghalungkat ng 125 million transfer or whatever they want to call it mula sa contingency fund, with some arguing na it is a gross injustice because hindi augmentation dahil walang may augment, dahil walang CIF ang mga nakaraang taong vice-presidente. Ang pagtanggal ng ilang dosenang police for her protection kahit na ilang multitudes pa rin ang dami noon kung ikukumpara kay VP Lenny na mas marami pa sa proteksyon ng presidente. At ang paghukay sa bilyong-bilyong CIF na kanyang ginamit sa Davao sa kanyang 6 na taong pamumuno sa lugar. Hindi na siya sumasagot sa mga tanong ng House of Representatives at may instance pa nga na sa isang hearing, hindi siya umaten at pinaubayan niya na lang ang kanyang budget sa parliamentary courtesy while not holding her end of the bargain of even attending. I mean, even Lenny did not do that. Representative Marcoleta moved to terminate the OVP budget hearing by the tradition of quickly ending the budget deliberation ng Office of the President at Office of the Vice President. So, the Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. you. I object. Madam Chair, I There's a object. motion to terminate the budget briefing of the OVP, but there is an objection, so we divide the House. The chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor as of the motion, as a rule, we usually deliberate Those- before we vote. those in favor We deliver- of the motion, please raise your hand. Those in favor of the motion to terminate the budget briefing of the OVP, please raise your hand. All those against. Those who are not in favor of terminating, raise your hand. For non-tradition. Ngunit 45, 45 ang bumoto against Marcoleta, samantalang 3 ang sumang-ayon sa kanyang motion. Kung saan siya'y katulad ng kanyang kaibigang Duterte ay nag-meltdown ng hindi na pagbigyan ang kanyang gusto. Sinabi ni VP Sara Duterte na, hindi ko na kailangan pumunta dyan kasi sinabit ko na yung mga lahat ng dokumento in a detailed way.
sinabi ni VP Sara Duterte na hindi ko na kailangan pumunta dyan because I've already submitted sa Commission on Appropriations ng House of Representatives, including a detailed presentation of the proposed budget for fiscal year 2025. At hindi ko na kailangan umattend kasi, nandun na lahat. The thing speaks for itself, katulad na sinabi ni Hans Niemann. Pero it backfired kind of instantly. Hinati ng House Commission on Appropriations ang budget ng Office of Vice President matapos ang sagutan ng Vice Presidente at ilang mambabatas. In line with Senator Risa Ontiveros that has said regarding her proposal na i-allocate na lamang ang kanyang mga budget sa mga concerned na ahensya ng gobyerno in that fateful deliberation, this would not have happened kung sinabi niya lang kung tungkol sa antong librong ito. She should not have minded na, again, propose ni Senator Risa Ontiveros na i-allocate itong around 700 million pesos na kind of 700 million to 1 billion peso na proyekto or programa ng Vice Presidente that overlaps with other agencies kind of mandate at of course mandate lang. So, I wouldn't really care, and it would be nice to have more agencies or offices of the government that can help the Filipino people from the local level. Pero, dapat sinagot mo na lang yung tanong kasi we would not have been in this place. We would not have had you kind of had your budget stricken down. And even if you did have the budget, mataas pa rin ang budget mo kung ikukumpara mo sa budget ni, say, VP Leni Robredo. And even she had admitted na, it was plenty enough. It was plenty enough to go around. And marami siyang natulungan, especially in the pandemic. The people, even in the Duterte-led Senate and House of Representatives, na, dagdagan ng kanyang budget. They promised them to. They promised her na, bibigyan ka namin ng mas mataas na budget because we have seen how you work and we have seen na marami ka natulungan, especially noong pandemic. And that's in the midst of having a parliament or having a Congress at executive department na kind of overtly against VP Leni Robredo. Yet they saw the fact na maraming natulungan si VP Leni Robredo with that small of a budget na, itataas namin yung budget mo. Pero ikaw, ang taas na ng budget na kinuha mo. Hinating na nga. Pero mas malaki pa rin yung budget na nakuha mo kung ikukumpara kay VP Leni Robredo. Na I'm not trying to be a campaign or anything like that, and I will make another video for the next week patungkol sa meeting ni Sara Duterte at VP Leni Robredo, but that's besides the point. Napansin din ng Makabayan Block ang tilay double standard kay VP Sara Duterte at sa budget ni President Bongbong Marcos dahil hindi tinigil ang budget deliberation ng OVP katulad ng sinabi ko kanina kay Marcoleta. And the fact na si OP or yung Office of the President, kahit wala si Bongbong Marcos doon, they terminated the budget deliberation nang walang hirap. Yeah, I don't wanna say na walang boto against, pero walang hirap. Samantalang, the Office of the President had 30 minutes ng budget deliberation ng Office of the President. So, walang question for parliamentary courtesy. Kung bang sinasabi nila, bakit si VP Duterte hindi nyo pinayagan na ma-terminate ang kanyang budget deliberation hearing ng House on Appropriations, House Committee on Appropriations. Tapos si Office of the President, papayagan nyo lang na tumigil ang budget deliberation. Nasaan yung, or bakit double standard? Diba? That's what Raul Manuel had kind of pinuna sa double standard or seemingly double standard na ginagawa ng House Committee on Appropriations sa dalawang opisina ng ekotibo. Sinasabi, parang hipokrito na ang parliament courtesy na ine-extend lang sa Office of the Vice President samantalang nakakalusot si President Marcos Jr. sa budget deliberation. Kung ba sinasabi nila, or they're trashing onto the parliamentary courtesy na kung saan nagre-rely si VP Sara Duterte. Pero sila naman, hindi naman pumunta dito si Bongbong Marcos. Bakit nila bibigyan ng parliamentary courtesy kung hindi nila binigyan ng parliamentary courtesy si OVP? So that's the kind of double standard that was being kind of portrayed or spoken out of
dahil kay Raul Manuel. I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process tuwing budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon yung deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman yung Office of the Vice President para tanungin namin, Madam Chair. So Madam Chair, hindi ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa Kongreso, no? Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan, ano? Vice President Sara Duterte even refused to take an oath of truthfulness because she said na it's not in the law nor the Constitution that she has to take an oath in front of the committee, leading to a static yet telling na picture of her sitting while her colleagues in the Office of the Vice President to take an oath in front of Congress. But, you know, let's look on the brighter side. Umattend siya. At yan ang pagkatapos ng news na worthy recap weekly edition for roughly the second week of August 2024. Third week of August 2024. Mostly just more topics and more corrections to balitas if you feel I'm misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kapatid. For me, like, subscribe, follow my latest social of all Joseph Bublele down below. Trump got shot again. No, not shot at. More like there's someone in the golf course that kind of had his gun ready. And he looks Republican, just saying. Pero yun. I have stuff to do. I don't know why I'm stalling. Salamat sa panonood mga... I don't know why I can't speak properly. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and for Joseph that would be linked down below. So susunod muli, of course. Paalam. I can't speak like without moving my mouth too much. I don't know why that's the case. Yeah, I can't, like, nabubulol ako kapag nagsasalita ng mabilis tapos hindi ko minumove yung aking bibig that much. Also, si Harry Roque nga pala, like, nagtatago na raw. You know, sa susunod muli, of course. Paalam.